Isa ring magsasaka si Mang Max, hindi niya tunay na pangalan. Pero dahil wala pang trabaho sa bukid, may iba siyang pinagkakakitaan. Ang panghuhuli ng kobra. Kung wala na po taniman, hinihintay po namin yung anihan, matagal pa. Halos 2 buwan po yung paghihintay namin. Kaya ang ginagawa namin, di naka-standby lang po kami rito kaysa naka-standby, nanghuli po ako ng ahas. Pero hindi naman po araw-araw na nakakahuli ako. Tsamba-tsamba lang din po, swertehan lang din po. Nandito tayo sa parte ng bukid kung saan daw maraming ahas na mahuhuli. Maghahanap kami ng mga butas, di ba? Mga butas-butas. Baka nandun na raw. Pero baka mahirap na kasi sa mga butas eh. So, bibilisan namin. Kasi po pagka yung kamandag ng aho, yung cobra, eh pag natamaan po yung mata mo nung kamandag po niya, eh maaari pong mabulag po yung tatamaan nung kamandag. Pag nakagat naman kami, eh pag malayo po yung doktor dito, eh kung minsan nagkakasya na po kami sa tawak, pero kung minsan may namamatay po rito sa amin dahil lang sa kagat ng ahas. Higit sa kamandag ng kobra, mas takot daw si Mang Max na walang maipangtustos sa pag-aaral ng kanyang 4 na anak. Ito na po siya. Tara. Ito po. Ano, katawan no? Ilang sandali pa, may nakita ng lungga ng ahas si Mang Max. Ano po, lumanan na po siya. Yun ay ulok, yun o. Hey, Simbilis na rin ng kobra sa panghuhuli si Mang Max. 16 na taon na kasi niyang itong ginagawa. Tulo, white ka. Oo, sige. Tali ako, tali ako. Sige. Ang inaakala ko yung mahanap lang namin, yung mas maliit ng konti dito, tsaka yung itim lang na payat, pero hindi ko akalain na ganito kalaki. Ito po yung kuwan na tinatawag na alupong. Cobra. Alupong? Philippine cobra po. Philippine cobra. Philippine cobra. Ano bang mangyari? Oh, so nahuli na natin to. Anong Ilalagay po natin sa katsa. sa katsa? Tapos Pagka maaaring may kasama po sa butas, itutuloy po natin yung paghukay sa butas. Baka sakaling may asawa siya. Kasi mababaw lang po yung pinagkuhanan natin. oh, so Baka sakaling ibig sabihin may isa pang nandun. Baka sakali po, baka andyan po yung asawa niya kasi po to lalaki. Baka andyan po yung babae humalimhim. Kasi panahon po ng itlogan ng alupong ngayon eh. Tirik na ang araw, pero pwede pa raw kaming makahanap ng isa pa. Pinagbabawal ng Department of Environment and Natural Resources ang panguhuli ng kobra. Pero wala naman daw magawa ang mga taga-Talugtog. Dahil kapit na sa patalim, buwis buhay na ang kanilang paraan para kumita. Bakas po ng ahas. Ayan po, papasok sa butas. Ito po siya. Ayan po yung makinis na, no? Makinis na yan. Ang dami po ng ahas. Papasok sa butas, ayan po yung butas. Sa loob. Nagtitigbak pala, no? Alam mo bang bawal yung panguhuli ng ganito? Opo, bawal po ito eh. Bakit nyo ginagawa? Eh kasi po hindi naman po yung madalas namin ginagawa, kundi sideline lang po ba? Oo. Kumbaga, hinuli lang namin sila para ginagawa namin ulam o kaya pag mayroon pong gustong kumain, binibili po sa amin. Yun naman po yung ginagawa namin parausan para makakaon po sa pang-araw-araw na buhay. Ito po yung ulok. Ito nga umulok lang, sandali lang. Nakaisa pa kami ng huli. Umaasa si Mang Max na mabebenta niya ito agad sa kanyang mga suki. Na kadalasan daw ay mga doktor, nurse at mayayamang Chinese.
Magkano per kilo yan? 500 po. 500. So mga ilang kilo kaya makukuha natin dyan sa dalawa? Lahat-lahat. Mga 3 kilo po to. So mga 1.5. 1.5 po. Malaki na yun sa inyong dalawa. Malaking bagay na po sa amin nung kumpare ko. Kasi dito po kami sa probinsya. Dito po kasi sa probinsya, kumita ka lang ng 200 masaya na po kami rito. Kaya yung 700 So po tig malaki. 700, malaki na yun. Ang makamandag na kobra na nahuli, tiyak daw na maghahatid ng pera sa bulsa ni Mang Max. Nakaraos na naman ng 1 linggo ang kanyang pamilya. Kaya naman ang mga magsasakang gaya ni Mang Lito, extra muna sa anumang pwedeng pagkakitaan. Palipat-lipat lang po. Minsan, tatanim, magbubunot. Ngayon, pag wala pa, habang wala, dito muna ako. 200 piso kada araw ang bayad kay Mang Lito sa paggawa ng kusina ng kanilang kapitbahay. Kada 5 araw daw kung bayaran sila sa pagkokonstruksyon. Ang 1 linggong pagtatrabaho, 1,000 piso ang kapalit na may uwi niya sa kanyang pamilya. Okay, naabutan na po tayo ng ulan. Oo, malakas na nga eh. Pero nabalita ni Tatay Lito na may nagkakatay ng kambing malapit lang dito, kaya pupuntahan namin. Saan po, diretso lang? Oo, diretso lang dyan, diretso lang. Yan lang sa may kawayan. Importante raw para kay Mang Lito na maabutan ang pagkatay sa kambing. Kapalit ng kanyang sadya, nag-volunteer si Mang Lito na siya nang magkatay sa kambing. Ang linis ng pagkakuha ni Tay no. Amoy dumi. Ayon kay Mang Lito, pampalakas ng katawan ang pag-inom ng dumi ng kambing. Pero sa amoy pa lang, bumabaliktad na ang sikmura ko. Tay, ito. Salamat, Tay. So ito yung pinipiga. Ito yung pinunta pala namin. Galing to sa dumi ng kambing. Binuksan ni Tay dun sa laman loob. Amoy dumi, mabaho. Parang pag pumasok ka sa banyong di nalinis, tas yung inidoro may hindi na flush, ganun yung amoy. Hindi ko lubos maisip na dito sa Tulugtog, ang pinandidirihan at mabahong dumi ng hayop pwede nang iraos ang gutom ng isang tao. Dahil walang budget, ito raw ang kanyang paboritong papakin kapag nagkakasama-sama ang barkada. Ginisang langaw at ginisang ipis. Pag natikman nila, baka may kaagaw namin yan. Don't go away, magbabalik ang Insider dito sa TV5.